Magandang araw sa inyo mga kagulay. Ngayon naman po ay magtatanim tayo ng sili. Tuturo ko po sa inyo kung paano alagaan ang sili para magkaroon nito ng maraming bunga. Simulan po natin sa gagamitin nating lupa. Dapat ang gagamitin nating lupa sa pagtatanim ng sili ay buwaghag at well draining. Dahil ayaw po ng sili nang nabababad ang mga ugat nito sa tubig. Ito naman po ang gagamitin kong buto ng sili, Pinatubo F1. Ang kagandahan po ng variety ito ay madami ito kung mamunga. Maaari po nating mabili ito sa mga agri-supply or minsan meron din po sa mga poultry supply. Ito naman po ang ating pagtataniman. Lagyan lang natin ito ng mga butas para sa drainage at sa proper airflow upang makalabas-pasok ang hangin sa ating container at maiwasan ang pag-build up ng init sa loob nito. Ang gamitin po nating panali sa ating container ay nylon mga kagulay para makasiguro tayo na magiging matibay ito at mapapakinabangan natin ng matagal. Lagyan ito ng lupa at magtira tayo ng konting espasyo para sa ating pagdidilig. Gumawa po tayo ng butas na may 1 cm ang lalim. Maglagay ng isang buto kada butas. Tabunan. At diligan ito. Ilagay natin ito mga kagulay sa lugar na direktang masisikatan ng araw upang mapabilis ang pag-germinate at para tumibay rin ito sa init at maiwasan ang pagiging leggy. Within 7 to 10 days ay tutubo na ang ating sili. Dapat ay siguraduhin natin na makakakuha ito ng sapat na sikat ng araw upang masiguro natin ang mabilis na paglaki nito. After 3 weeks ay ganito na po kalaki ang ating sili. Pwede na po tayo magbigay ng mga fertilizer bilang suporta sa paglaki nito. Simulan po natin sa paglalagay ng dinurog na balat ng itlog. Alam nyo ba mga kagulay, ang balat ng itlog ay isa sa mga natural source ng calcium para sa ating mga tanim. Nakakatulong itong patibayin ang mga bulaklak na magriresulta sa pagkakaroon ng maraming bunga. Nakakatulong rin ito para maiwasan ang pagkulot ng mga dahon at pagkabulok ng ilalim na parte ng sili o ang tinatawag na blossom end rot. Ito naman po ang aking gagamiting fertilizer. Ang compost ay isang complete fertilizer para sa ating mga halaman dahil meron itong macro at micronutrients na kailangan ng mga halaman sa kanilang paglaki. Meron din itong beneficial microorganism na makakatulong pagandahin ang soil structure ng ating lupa. Pero dahil sa wala na pong espasyo para maglagay ng compost, ay gagawa na lang po tayo ng compost tea. Kung nasa malaking container naman po ang inyong tanim, ito na po mismong compost ang ilagay nyo. Sa paggawa po ng compost tea, ay napakasimple lang po mga kagulay. Gumawa lang po tayo ng lumang medyas o anumang lumang tela na pwede natin paglagyan. Ilublob sa tubig at pigain para lumabas ang mga katas nito. Kung meron po kayong fish amino acid o kaya ay fermented plant juice, ay pwede natin itong lagyan ng 1 kutsara for additional nitrogen. Idilig po natin ito 2 beses sa 1 linggo para masiguro natin ang mabilis na paglaki ng ating sili. Pwede po natin ito magamit mga kagulay hanggang sa 4 na beses. Ilagay lang po ito sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw. Pag nag-start na pong mamulaklak at mamunga ang ating tanim na sili, ay pwede na po tayo magsagawa ng pruning para matulungan natin itong mag-focus sa pamumulaklak at pamumunga at hindi sa pagpaparami ng mga dahon at sanga.
Tanggalin lang po natin ang mga dahon at sanga sa ilalim na parte. Kaya po natin to tinatanggal para direktang mapunta ang mga nutrients na sinusupply ng mga ugat sa mga bulaklak at mga bunga. After po natin mag-pruning ay mag-spray po tayo ng foliar fertilizer na fermented fruit juice dahil ang fermented fruit juice ay meron itong potassium na responsable sa pagpaparami ng mga bulaklak at bunga. Ang paggamit po nito ay 2 kutsara sa 1 litrong tubig. Spray lang po natin ito sa mga dahon. Tandaan mga kagulay, kapag mag-spray po tayo ng foliar fertilizer ay sa tuwing hapon para ma-absorb ng maayos ng mga dahon ang binibigay nating fertilizer. Gawin natin ito 2 beses sa 1 linggo upang masiguro natin na magkaroon ito ng maraming bunga. Kapag ganito naman po ang itsura ng dahon ng tanim natin, ay senyales po ito na kinukulang na sa tubig. Lagi pong tatandaan mga kagulay, pag namamunga na ang mga tanim nating gulay, ay dumudoble na ang pangangailangan nito ng tubig. Huwag po nating hahayaang matuyuan ang ating lupa dahil maaaring makapekto to sa pamumulaklak at pamumunga. After 15 days, ito na po ang ating tanim na sili. Alam nyo ba mga kagulay, ang paghinog po ng sili ay nakadepende sa tagal nitong nasisikatan ng araw. Mas matagal po itong direktang nasisikatan ng araw ay mas mabilis itong mahinog. Tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay natin ng compost tea at fermented fruit juice para tuloy-tuloy rin po ang pamumulaklak at pamumunga nito. Ito naman po ang nauna kong tanim na sili mga kagulay. Ang pinagkaiba naman po nila ay ang container at ang soil mix na ginamit ko. Ito naman po yung tanim kong siling pansigang na paboritong kainin ng mga ibon. Parehas lang din po ang proseso sa pagtatanim nito. Sana po ay may natutunan kayo sa pagtatanim ng sili mga kagulay. Huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang ating video. Kung may mga katanungan naman po kayo ay mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video mga kagulay.